Ang ganda talaga ng mga kamay mo, Luz. Parang bawat tusok ng karayo may magic. I'm so proud of you, asawa ko. Promise, lalakad tayo sa red carpet balang araw dahil sa talent mo. Iyan ang mga huling salitang iniwan sa akin ni Andre kaninang umaga bago siya umalis para sa isang wedding photoshoot sa Tagaytay. Ramdam ko pa ang init ng halik niya sa nuko at ang diin ng hawak niya sa aking mga daliri. Sa loob ng 5 taon naming pagsasama si Andre, ang naging sandigan ko. Siya ang kumuha ng mga litrato ng aking mga gawa, siya ang nag-asika, ng marketing ng maliit naming suumay sa Marikina, at siya ang tanging nakakaalam kung gaano kahalaga sa akin ang lumang notebook na iniwan ni nanay. Ang notebook na naglalaman ng mga hiyas ng Marikina, mga disenyong thute na 3 henerasyon na sa pamilya namin. Luz Hiha, dumating na yung pinapadala ni Miss Camille Alonzo. Rush daw ito para sa press launch niya bukas. Kailangang ma-adjust ang fitting sa bewang. Ang boses ni Aling Sabel ang nagpabalik sa akin sa realidad. Isang malaking itim na garment bag ang nakalataag sa mesa. Si Camille Alonzo. Ang pangalan pa lang ay simbolo na ng karangyaan sa mundo ng fashion. Isang malaking karangalan na ako ang pinili niyang mag-ayos ng kanyang gown, kahit pa isang simpleng alterasyon lang ito. Ngunit paghila ko sa zipper ng bag, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Nanlamig ang buong katawan ko. Ang hangin sa loob ng sung ay naging kasing bigat ng simento. Doon sa harap ko ay isang ivory silk gown na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Hindi dahil sa mga kristal, kundi dahil sa mga burda nito, ang sulyap ng umaga na pattern ni nanay. Ang mga pinong linyang tila sanga ng kawayan na nagtatapos sa maliliit na bulaklak na may 5 talulot isang disenyo kung kailanman ay hindi ko inilabas, hindi ko ibinenta, at tanging sa notebook lang ni nanay nakaguhit. Hindi maari ito. Ang bulong ko ay tila galing sa ilalim ng lupa. Ang aking paningin ay nagsimulang lumabo. Ang mga kamay kong kanina lang ay pinupuri ni Andre ay nagsimulang manginig ng labis, tila nawala ng mga buto. Eksaktong sa sandaling iyon, isang pirasong papel ang nalaglag mula sa laylayan ng gown. Isang maliit na note na may eleganteng sulat kamay. Huwag kang masyadong ambisyosa, Luz. You're just a seamstress. Ang mga disenyo mo, they deserve a better stage, and Andre knows that. Without him, you're nothing but a poor girl with a needle. Parang isang sampal na may kasamang bubog ang tumama sa mukha ko. Ang boses ni Andre sa isip ko ay biglang nagbago. Hindi na ito ang galambing na asawang nag-aalmusal sa tabi ko. Ito na ang boses ng lalaking, ilang buwan na pala akong ninanakawan habang hinahalikan ako sa no. Kinuha ko ang aking cellphone para tawagan siya. Gusto kong sumigaw. Gusto kong itanong kung bakit. Pero bago ko pa madial ang numero niya, isang notification ang lumitaw sa screen. Isang tag mula sa Instagram story ni Camille Alonzo. Isang litrato ni Andre, ang asawa ko na nakayakap sa bewang ni Camille habang magkadikit ang kanilang mga labi. Ang caption, "Behind every successful woman is a creative director who knows how to capture her soul. Can't wait for our collection to launch tomorrow." Collection, nararamdaman ko ang pagguho ng bawat pader sa loob ng dibdib ko. Ang sakit ay hindi na lang sa puso. Nanunuot ito sa aking mga kalamnan sa aking mga ugat. Gusto kong umiyak pero walang luhang lumalabas. Ang tanging nararamdaman ko ay ang panunuyo ng lalamunan at ang mabilis na pagtibok ng puso na tila gustong kumawala sa aking tadyang. Bawat sakripisyo ko, bawat gabing hindi ako natulog. Para tapusin ang mga orders namin, para lang makabayad sa utang ng Zyong na sinasabi ni Andre na palugi na. Lahat ng iyon ay isang malaking kasinungalingan. Pinagmukha niya akong tanga. Pinaniwala niya akong wala akong abilidad sa negosyo, habang dahan-dahan niyang inililipat ang aking buhay sa kamay ng iba. Luz, okay ka lang ba? Bakit namumutla ka? Tanong ni Aling Sabel ang kanyang kamay ay humawak sa balikat ko. Hindi ako nakasagot. Ang tanging nakikita ko na lang ay ang kinang ng isang quartz button sa laylayan ng gown, ang huling pirasong tinahi ko sa polo ni Andre kaninang umaga. Naiwan niya ito sa katawan ni Camille at nayon ay bumalik sa akin bilang ebidensya ng kanyang kataksilan. Bakit, Andre? Bakit? Pati ang alaala ni nanay.
Bakit pati ang taning bagay na naguugnay sa akin sa kanya? Sa gitna ng aking pagkawasak, isang matinding galit ang nagsimulang mag-apoy sa aking sikmura. Ang panging inig ng aking kamay ay unti-unting napalitan ng isang mahigpit na pagkakahawak sa gunting na nasa ibabaw ng mesa. Ang talim nito ay kumikinang tila naghihintay ng aking utos. Bawat tahi, bawat hibla ng sinulid na ninakaw nyo, ibabalik ko sa inyo ang bawat sakit. Sa halip na gupitin ang gown, kinuha ko ang aking pulang sinulid, ang pinakamatibay na sinulid na ginagamit ko sa mga espesyal na order. Sa ilalim ng lining ng gown ni Camille, dun sa bahaging malapit sa kanyang puso, sinimulan kong itahi ang isang bagay. Hindi isang disenyo, kundi isang sumpa. Mabilis ang aking mga galaw. Bawat tusok ay may kasamang pait. Bawat hila ng sinulid ay may kasamang panunumpa. Nang matapos ako, itinupi ko ang gown ng maayos at ibinalik sa bag. Aling Sabel, tawagan niyo ang courier. Ipa-deliver na ito pabalik kay Miss Alonzo. Sabihin niyo tapos na ang fitting. Na yun na agad, Luz, hindi mo ba muna susuriin? Tapos na ako, Aling Sabel. Tapos na ang lahat. Pagkaalis ng courier, kinuha ko ang aking notebook at ang lahat ng mga dokumento ng Siong na itinago ni Andre sa ilalim ng aming kama. Alam kong bukas sa press launch, itatanghal nila ang kanilang tagumpay sa ibabaw ng aking pagkatalo. Pero hindi nila alam sa bawat tahi na ginawa ko sa gown na yon, may isang bombang emosyonal akong itinanim na sasabog sa sandaling isuot ni Camille, ang disenyong hindi kailanman naging kanya. Lumabas ako ng Sung at naglakad patungo sa simbahan sa tapat ng barangay hall. Ang bawat hakbang ko ay mabigat, tila bitbit ko ang buong mundo. Umupo ako sa pinakalikurang bahagi ng simbahan at doon sa gitna ng katahimikan ay tuluyan ang bumuhos ang aking mga luha. Diyos ko, bigyan niyo po ako ng lakas. Dahil simula sa araw na ito, ang Luz Viminda na kilala nilang mahinhin at sunod-sunuran ay wala na. Kinuha ko ang aking phone at nag-post ng isang story, isang itim na background na may isang pangungusap lang. Ang bawat magnanakaw, gaano man kagaling magtago, ay laging nahuhuli sa sarili nilang bitag. Hindi ko alam kung saan ako kukuha ng pambayad sa utang na iniwan ni Andre o kung paano ko haharapin ang bukas. Pero isa lang ang sigurado ko. Ang thiyutay na ito ay hindi lang palamuti. Ito ang magiging mitya ng kanilang pagbagsak. Sa bawat pag-ikot ng gulong ng jeepney na sinasakyan ko patungong Makati, tila ganun din kadalas ang pagbiga sa puso ko. Sa totoo lang, gusto ko nang bumaba at magtatakbo pabalik sa Marikina, magtago sa ilalim ng aking kumot. At isiping lahat ng ito ay isa lamang masamang panaginip. Pero, ang bigat ng camera bag na dala ko, ang bagong lens na binili ko para sa kaarawan ni Andre nung nakaraang buwan, gamit ang ipon ko sa 3 kasal, ay nagsisilbing anchor na humihila sa akin pabalik sa malupit na katotohanan. Ang studio ni Andre ay matatagpuan sa isang lumang building na ginawang modernong hub para sa mga artists. Nung tuwing pupunta ako rito, puno ako ng pagmamalaki. Pakiramdam ko, bahagi ako ng bawat litratong kinukuha niya. Pero ngayon, habang nakatayo ako sa harap ng pinto, ang tanging nararamdaman ko ay ang lamig na nagmumula sa aircon na tumatagos sa manipis kong blusa. Hindi ko na kinailangang kumato. Bahagyang nakabukas ang pinto at mula sa loob, narinig ko ang pamilyar na tunog ng shutter ng camera. Click, click, click. That's it, baby. Look at the camera like you own the world. Because you do. This collection will make you the queen of Philippine fashion. Boses yun ni Andre. Ang boses na dati ay bumubulong sa akin ng I love you bago kami matulog, na yon ay puno ng paghanga para sa ibang babae. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Ang studio ay maliwanag, puno ng malalaking softbox lights. Sa gitna ng puting background, nakatayo si Camille Alonzo. Isinuot niya ang isa pa sa mga sample gowns na kinuha nila sa sungko nang hindi ko alam, isang modernong Filipiniana na may thu na mga ibon, ang paboritong disenyo ng yumaong lola ko. Andre, are you sure about the lighting? I want the embroidery to pop. I want people to see the soul of my designs. Sabi ni Camille habang inaayos ang kanyang buhok. Soul. Gusto kong sumigaw. Ang soul na sinasabi mo ay galing sa pawis at puyat ko, hindi sa mapaninlang mong ganda.
Trust the process, Camille. My perspective is perfect. I'm capturing every detail of your brilliance, sagot ni Andre. Hawak niya ang camera ang Sony A7R4 na kinuha namin sa installment plan kung saan ako ang nagbabayad ng monthly dahil short daw ang budget niya para sa studio rent. Nakita ko kung paano siya lumapit kay Camille. Hindi para ayusin ang ilaw, kundi para haplusin ang pisingin nito. Ang paraan ng pagtingin niya kay Camille ay puno ng pagkilala ng koneksyon, ng mga bagay na akala ko ay sa amin lang dalawa. Nanigas ang buong katawan ko. Ang mga daliri ko ay nabaon sa strap ng camera bag na hawak ko. Ang sakit ay hindi na lang saksak sa puso. Para itong lason na unti-unting kumakalat sa bawat himaymay ng aking pagkatao. What about Luz? Tanong ni Camille, ang kanyang boses ay tila isang matalim na karayom. What if she finds out the launch is tomorrow, Andre? Baka gumawa siya ng eksena. Tumawa si Andre. Isang maikli at mapang-uyam na tawa na kailanman ay hindi ko inakalang maririnig ko mula sa kanya. Ibinaba niya ang camera at uminom ng tubig mula sa isang kristal na baso, pasong siguradong binili rin gamit ang pera mula sa mga kliyente ng Zoom. Luz, don't worry about her. She's too timid, too provincial. Wala siyang alam sa branding o sa market. She thinks Thute is just a hobby from her mother. Wala siyang vision, Camille. She's just a lowly seamstress whose only job is to follow the patterns I give her, sabi ni Andre habang inaayos ang pagkakaangkla ng gown sa bewang ni Camille. Lowly seamstress? Ang mga salitang iyon ay tila mga hollow block na idinagan sa dibdib ko. Sa loob ng 5 taon, ako ang nag-alaga sa kanya nang wala siyang proyekto. Ako ang nagbayad ng kuryente ng studio na ito habang naghihintay siya ng big break. Ako ang nagturo sa kanya kung paano pahalagahan ang sining ng bawat tahi. At ngayon sa harap ng kanyang kabit, isa lang akong mababang mananahi. But she's your wife, Andre. Legal rights, remember? Dagdag ni Camille, bagamat halatang wala siyang pakialam sa legalidad, kundi sa abala lang na maaaring idulot ko. Muling tumawa si Andre, at sa pagkakataong ito ang kanyang mga mata ay naging kasing lamig ng yelo. Our marriage was a mistake of my youth, Camille. Isang obligasyong kailangan ko nang tapusin. After the launch, when we have the investors and the contracts, I'll file for annulment. I'll tell her the business failed and I'll give her a small amount to start a sari-sari store in Marikina. That's where she belongs. Hindi siya nararapat sa mga masterpieces na ito. She's not worthy of being the face of the Mercado Alonso brand. Sa bawat salitang binitawan niya, nararamdaman ko ang pagkawala ng huling piraso ng pag-ibig na natira sa akin para sa kanya. Ang luhang kanina pa gustong pumatak ay natuyo sa matinding init ng galit. Ang pangangatog ng aking tuhod ay huminto. Sa halip na pumasok at magmakaawa o sumigaw ng, "Bakit?" Isang kaisipan ang namuo sa utak ko. Kung ako ang nagbigay sa iyo ng korona, ako rin ang kukuha nito mula sa iyo. Dahan-dahan kong ibinaba ang camera bag sa labas ng pinto. Iniwan ko yon doon ang huling regalo ko para sa isang lalaking hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Humihinga ako ng malalim ang aking mga kamay ay hindi na nanginginig. Sa totoo lang, tama siya sa isang bagay. Hindi ako nararapat sa kanila. Dahil ang isang tulad ko na may dugong Tyler at Thutay ay hindi kailanman magiging kapantay ng mga taong nabubuhay sa nakaw na kinang. Habang naglalakad ako, palayo sa studio, narinig ko muli ang click ng camera. Nuumiti ako ng mapait. Sige Andre, kumuha ka pa ng maraming litrato dahil bukas ang tanging bagay na makukuhanan mo ng lens ay ang sarili mong kahihiyan. Nakarating ako sa elevator nang hindi nila napapansin. Paglabas ko ng building, ang ulan ay nagsimulang pumatak tila nakikiramay sa aking hinagbis. Pero hindi ako sumilong. Hinayaan kong mabasa ang mukha ko. Dahil ang bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas sa "Hiya!" na naramdaman ko kanina. Kinuha ko ang aking phone at tinawagan si Aling Sabel. Aling Sabel, ihanda niyo ang lahat ng lumang resibo ng tela ang mga sketches ni nanay na may petsa 10 taon na ang nakalilipas at ang logbook ng mga taon may natin. Huwag kayong matutulog. Marami tayong kailangang gawin bago mag-umaga.
Bakit Luz, anong nangyayari? Bakas ang kaba sa boses ng matanda. Tumingin ako sa refleksyon ko sa salamin ng isang nakaparadang sasakyan. Ang aking mga mata na dati ay puno ng laming, ngayon ay matalas na at puno ng determinasyon. Magluluto tayo na hustisya, Aling Sabel, at sisiguraduhin kong kahit ang pinakamahal na tela ni Camille Alonzo ay hindi kayang itago ang baho ng kataksilan nila. Ang bawat sulok ng suok na ito ay amoy ng sinulid kahoy at mga pangarap na binuo namin ni Nanay. Pero ngayong gabi, ang pamilyar na amoy na yon ay tila naging kasing pait ng abo. Nagmamadali akong pumasok sa maliit kong opisina sa likod ng mga makinang pantahi. Ang tibok ng puso ko ay kasing bilis ng takbo ng karay. Sa telapaspas walang hinto at puno ng kaba. Agad kong binuksan ang lumang baul na gawa sa nara. Doon sa ilalim ng mga telang lino at telang abaka nakatago ang kayamanan ko, ang notebook ni Nanay. Hinalugog ko ang loob. Nakita ko ang pamilyar na itim na leather cover. Hinawakan ko ito pero bakit ganun? Bakit walang bigat? Bakit parang walang kaluluwa ang hawak ko? Binuksan ko ang unang pahina. Ang disenyo ng sulyap ng umaga, ang mga guhit ay naroon, ang mga kulay ay tila tama. Pero nang haplusin ko ang papel, hindi ito ang magaspang at lumang papel na paborito ni Nanay. Ang tinta ay hindi lumagos sa kabilang pahina. Ito ay isang photocopy. Isang napakagaling na imitasyon. Nasaan ang orihinal? Bulong ko sa sarili habang nararamdaman ang malamig na pawis na namumuo sa aking no. Diyos ko, nasaan ang tunay na notebook? Eksaktong sa sandaling iyon, narinig ko ang tunog ng sasakyan ni Andre sa labas. Mabilis kong ibinalik ang notebook sa baul at pilit na kinalma ang aking sarili. Naupo ako sa harap ng aking makina, hawak ang isang pirasong tela, kahit na ang paningin ko ay hindi na makakita ng tuwid. Pumasok si Andre na may dalang box ng pizza na kang-iti tila walang nangyari. Ang kanyang mga mata ay nagnaningning pa sa tagumpay ng photoshoot niya kanina. "Wife, bakit kising ka pa gabi na sabi niya habang lumalapit sa akin. Sinubukan niyang halikan ang pisingi ko pero umiwas ako. Ang pakiramdam ng labi niya sa balat ko ay tila hapdi ng isang sugat. "Andre, nasaan ang notebook ni Nanay?" Diretso kong tanong. Hindi ako tumingin sa kanya. Nakatitig lang ako sa telang hawak ko. Napatigil siya. Sandaling katahimikan ang namayani sa silid kasing bigat ng isang bagyo. "Anong notebook yung lagi mong ginagamit? Nandun lang yan sa baul, di ba?" "Huwag mo akong lokohin, Andre. Nakita ko ang gown ni Camille Alonzo kanina. Ang sulyap ng umaga. Paano napunta sa kanya ang disenyo ko? Paano napunta sa kamay niya ang mga guhit na tanging sa notebook lang na yon nakalagay?" Tumawa si Andre. Hindi ang tawang nagpapasaya sa akin noon, kundi ang tawang mapang-insulto na narinig ko sa studio niya. Naupo siya sa gilid ng mesa ko at kumuha ng isang slice ng pizza, tila hindi siya apektado ng aking panginginig. "Luz, baka pagod ka lang. You're being delusional again. Yung notebook na yon luma na. Maraming patterns na magkakamukha sa mundo ng fashion. Don't be too sensitive. Camille is a visionary. She probably had a similar idea." Sabi niya habang ngumunguya. "Visionary, Andre? Alam mo kung gaano ka-unique ang pattern na yon? Isang thute ang kailangan para magawa yon? Paano mo nasasabing similar idea lang yun?" Muli akong tumayo, ang boses ko ay nagsisimula ng mabasad. "Listen to me, Luz." Tumayo rin siya, ang boses niya ay naging otoritatibo. "Your emotions are clouding your judgment. Baka nakalimutan mo na kung saan mo nilagay yung orihinal. O baka naman nawala mo talaga at ngayon ay naghahanap ka lang ng sisisihin. You're stressed because of the debts of this workshop. Ako na nga ang gumagawa ng paraan para maisalba tayo, tapos pagbibintangan mo pa ako?" Gaslighting. Alam ko ang terminum yun. Ganun ang ginagawa niya. Pinaparamdam niya sa akin na ako ang may mali, na ako ang baliw habang ang katotohanan ay nakatago sa likod ng kanyang mga niti. "Debs, Andre, ikaw ang may hawak ng finances. Sinasabi mo sa akin na palugi tayo pero bakit ang dami nating kliyente? Nasaan ang pera? Wala kang alam sa business, Luz, puro ka lang tahi. Branding, marketing, overhead costs? You have no idea how expensive it is to keep this place running.
Pasalamat ka nga at tinutulungan kita. Sigaw niya bago binalibag ang box ng pizza sa mesa at lumabas ng syarong para magpalamig daw ng ulo. Napaupo ako sa sahig, ang aking mga luha ay tuluyan ng bumagsak. Pakiramdam ko ay ninakawan ako ng aking pagkatao. Ang pamana ni nanay, ang tanging bagay na nagpapatunay na may halaga ako, kinuha niya. Luz? Pumasok si Aling Sabel mula sa gilid ng pintuan. May hawak siyang isang kayumanging sobre. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at awa. Aling Sabel, narinig niyo ba? Hitbi ko. Anak, huwag ka nang umiyak. May gusto akong ipakita sa'yo. Lumapit siya at iniabot ang sobre. Ito ang dahilan kung bakit laging short ang budget natin. Binuksan ko ang sobre. Naglalaman ito ng mga photocopy ng bank transfers mula sa account ng Mercado Workshop patungo sa isang personal account sa pangalan ni Camille Alonzo. At ang mas masakit, isang kopya ng kontrata, isang sales agreement ng intellectual property. 3 buwan na ang nakalilipas pa, ibinenta ni Andre ang buong koleksyon ng notebook ni nanay sa Alonzo Fashion Group sa halagang hindi ko man lang maisip sa aking panaginip. 3 buwan? Ang bulong ko ay tila isang sumpa. 3 buwan niya na akong ipinagpapalit sa bawat tahi na ginagawa ko. Hindi lang yan, Luz. Dagdag ni Aling Sabel, ang kanyang boses ay nanginginig. Nalaman ko sa taga-bangko. Sinadya niyang hindi bayaran ng utang sa renta ng sueg para mapilitan kang pira-pirahan ng mga gamit natin. Pinaplano niya na isara ito pagkatapos ng launch ni Camille para wala ka nang mabalikan. Napatayo ako. Ang sakit ay biglang napalitan ng isang malamig at matalim na desisyon. Tiningnan ko ang makina ni nanay, ang lumang thiutay na gawa sa tanso. 3 buwan niya akong ginagawang tanga, Aling Sabel. 3 buwan niya ninanakaw ang alaala ni nanay. Akala niya dahil wala akong rehistradong copyright ay talo na ako. Kinuha ko ang photocopy ng notebook. Hindi niya alam ang orihinal na notebook ay may isang sekretong hindi ko kailanman sinabi sa kanya. At bukas sa harap ng lahat ng mga investors niya, sisiguraduhin kong malalaman nila kung sino ang tunay na may-ari ng hiyas ng Marikina. Anong gagawin mo, Luz? Tanong ni Aling Sabel. Huminga ako nang malalim ang aking mga mata ay nakatuon sa larawan ni nanay sa dingding. Gagamitin ko ang tanging bagay na hindi niya mananakaw sa akin ng aking mga kamay. Sa totoo lang, hindi ko alam kung saan ako kumukuha ng lakas ng loob para tumayo rito sa harap ng isang sikat na cafe sa Makati. Ang suot kong luma pero malinis na blusa ay tila nagmumukhang basahan sa tapat ng naglalakihang salamin at gintong disenyo ng gusaling ito. Hawak ko ng mahigpit ang aking bag kung saan nakatago ang mga dokumentong ibinigay ni Aling Sabel. Pumasok ako. Ang bawat hakbang ko sa makinis na sahig ay tila sumisigaw ng aking kawalan ng karapatan sa lugar na ito. Nakita ko siya sa dulong bahagi malapit sa bintana. Camille Alonzo. Mukhang isang anghel sa kanyang suot na puting damit pero alam ko na ang nasa ilalim niyon ay isang pusong magnanakaw. You're 5 minutes late, sabi ni Camille nang hindi man lang tumitingin sa akin. Patuloy siya sa pag-scroll sa kanyang tablet marahil ay tinitingnan ang mga papuring natatanggap niya para sa koleksyong ninakaw niya sa akin. Naupo ako sa harap niya. Hindi ako narito para sa etiketa, Miss Alonzo. Narito ako para sa katotohanan. Ibinaba niya ang tablet at tumingin sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng mapanghusgang tingin tila sinusukat ang halaga ng buonder pagkatao ko sa isang sulyap lang. Listen to me, Luz, or whatever your name is. I don't have much time. Kung tungkol ito sa mga patterns na sinasabi mo, let's be professional. Design inspiration is a gray area. Walang nakasulat na sa iyo lang ang mga bulaklak na yon. Inspiration. Muntik na akong matawa sa pait. Ang tawag doon ay pagnanakaw. Ang sulyap ng umaga ay hindi lang basta bulaklak. Iyon ang huling hininga ng sining ng nanay ko. At alam mo yon? Dahil binili mo ang notebook mula sa asawa ko nang wala akong kaalam-alam. Numiti si Camille isang ngiting kasing talim ng labaha. Andre sold it to me because he knew you just let those designs rot in a dusty workshop in Marikina. Ginagawa ko lang ang nararapat.
Binibigyan ko ng danggal ang mga gawa, iyon sa pamamagitan ng paglalagay ng pangalan ko. Dangal. Naramdaman ko ang pag-akyat ng dugo sa aking muka. Ang pagnanakaw ay walang dangal, Miss Alonzo. Ang tawag doon ay kawalang hiyaan. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Camille. Nawala ang kanyang pilit na ngiti at napalitan ng put. Kinuha niya ang kanyang designer bag at naglabas ng isang checkbook. Mabilis siyang nagsulat, ang tunog ng ballpen sa papel ay tila, bawat hiwa sa aking danggal. Whatever. Ayoko ng drama, sabi niya habang iniaabot sa akin ang isang pirasong papel. Isang tsekeng may halagang sapat na para bayaran ang lahat ng utang ng siyong bayaran ang renta sa loob ng 2 taon at marahil ay makabili pa ako ng mga bagong makina. Tinitigan ko ang numero sa tseke. Sa isang sandali natukso ang puso ko. Naisip ko ang mga termay ko na hindi ko mabigyan ng bonus. Naisip ko ang banta ng pagpapaalis sa amin sa suong. Naisip ko ang batang nasa sinapupunan ko, ang batang hindi pa alam ng mundo pero nangangailangan ng seguridad. Consider that as a creative consultant fee, sabi ni Camille, ang boses niya ay muling naging kampante. Pirirmahan mo ang dokumentong ito na nagsasabing ibinibigay mo ang lahat ng karapatan sa akin at mananatili kang tahimik. You can go back to your little workshop, pay your debts, and pretend none of this happened. Isn't that what a lowly seamstress like you needs? Money. Tumingin ako sa kanya pagkatapos ay sa tseke at muli sa kanyang mga mata. Nararamdaman ko ang panginginig ng aking kalamnan, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang matinding pagkasuklam na ngayon ko lang naramdaman sa buong buhay ko. Dahan-dahan kong kinuha ang tseke mula sa mesa. Nakita ko ang panandaliang tagumpay sa mga mata ni Camille. Inakala niya na tulad ni Andre ay may presyo rin ako. Ngunit sa harap niya, dahan-dahan kong pinunit ang check. Una sa gitna, pagkatapos ay sa maliliit na piraso hanggang sa maging kasing liit na lang ito ng mga confetti. Inilaglag ko ang mga piraso ng papel sa ibabaw ng kanyang mamahaling kape. Ang dugong tumay na nanalaitay sa akin ay hindi mabibili ng maruming pera nyo. Ang boses ko ay mahina, pero bawat salita ay may bigat ng bakal. Akala nyo ba lahat ng bagay ay may presyo? Akala nyo ba dahil mahirap ako ay wala na akong hiya? You ungrateful bitch! Tumayo si Camille, ang kanyang muka ay namumula na sa galit. You have no idea who you're dealing with. I can ruin you and that pathetic workshop in one phone call. Hindi ako kumibo. Kinuha ko ang baso ng malamig na tubig na nasa mesa ko. Sa isang mabilis na galaw, isinaboy ko ang lahat ng laman nito sa mukha niya. Ang bawat patak ng tubig sa kanyang mamahaling makeup at buhok ay tila sumasagisag sa bawat luhang iniyak ko dahil sa kanila ni Andre. Nanlaki ang mga mata ng mga tao sa paligid. Ang katahimikan sa cafe ay naging bingi. Hindi niyo ako pwedeng sirain, Miss Alonzo? Sabi ko, habang tumatayo ng tuwid ang aking babae na kataas. Dahil ang isang taong wala nang natitira, kundi ang kanyang dangal, ay wala nang kinatatakutan. See you at your lunch tomorrow. Siguraduhin mong suot mo ang gown na ninakaw mo. Dahil yon ang magiging huling pagkakataon na makakaramdam ka ng ganda. Tumalikod ako at naglakad palabas nang hindi man lang lumingon sa kanya. Naririnig ko ang kanyang pagsigaw sa likuran ko ang mga mura at banta, pero tila hangin na lang yon na dumadaan sa aking pandinig. Paglabas ko ng cafe, ang init ng araw ay tumama sa balat ko. Huminga ako ng malalim. Ang aking kamay ay napahawak sa aking tiyan. Anak, huwag kang mag-alala, bulong ko. Hindi tayo mabubuhay sa pera ng mga magnanakaw, lalaban ng nanay. Pero sa likod ng aking tapang alam ko ang panganib. Sa pagpunit ko sa checking yon, tuluyan ko nang idineklara ang giyera laban sa pamilya Alonzo at kay Andre. At alam ko, hindi sila titigil hanggat hindi ako nakalubog sa lupa. Pagbalik ko sa zoo, nakita ko si Andre na naghihintay sa labas. Galit na galit ang kanyang mukha, hawak ang kanyang phone. Marahil ay tinawagan na siya ni Camille. Luz, anong ginawa mo? Sigaw niya habang sumasalubong sa akin. Nababaliw ka na ba pinahiya mo si Camille? Tinanggihan mo ang pera? Alam mo ba kung anong pwedeng mangyari sa atin? Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata.
ang lalaking minahal ko, ang lalaking ama. Sana ng anak ko ay nagmumukhang isang maliit at kaawa-awang nilalang sa harap ko. Walang atin, Andre. Sabi ko habang nilalagpasan siya. Meron na lang ako at ikaw. At ang mangyayari yon ang dapat mong ipagdasal gabi-gabi simula ngayon. Pumasok ako sa loob at ibinalandra ang pinto sa harap ng kanyang muka. Pero bago pa ako makahakbang patungo sa aking silid, nakita ko ang isang liham na nakasingit sa ilalim ng pinto. Isang opisyal na sulat mula sa korte. Isang notice of eviction. Kailangan naming lisanin ang silid sa loob ng 48 oras. Napahawak ako sa pader. Ang bitag ni Andre ay mas malalim pa sa inakala ko. Hindi lang niya ninakaw ang disenyo ko, sinisiguro niya rin na wala na akong matitirhang bubong. Sa totoo, lang ang bawat salita sa notice of eviction na hawak ko ay tila mga langgam na gumagapang sa balat ko nanunuot, nanging agat at nag-iiwan ng lason. 48 oras, 2 araw para iligpit ang buong buhay ko. Ang mga makina ni nanay at ang mga pangarap ng mga tomay na umaasa sa akin. Luz, wag mo na itong pahirapan pa. Boses ni Andre mula sa pinto. Pumasok siya hindi bilang isang asawa, kundi bilang isang estrangero na may dalang hatol. I told you business is business. Hingi na natin kaya ang upa. Camille's family offered a solution but you threw it away because of your pride. Pride. Napalingon ako sa kanya, ang boses ko ay nanginginig sa pagod. Andre, pride ba ang tawag sa pagtatanggol sa huling alaala ni nanay? Pride ba ang tawag sa pagtanggi sa perang galing sa pagnanakaw? Lumapit si Andre at sa isang sandali nakita ko ang isang bagay sa kanyang mga mata na hindi ko inaasahan lungkot. Pero hindi lungkot para sa akin, kundi lungkot para sa sarili niya. Alam mo ba kung gaano kahirap ang lumaki na walang kahit ano, Luz? Biglang sumabog ang kanyang boses. Nakita ko ang nanay ko na nakaluhod sa harap ng mga bumbay dahil lang sa 5 pisong utang. Pinangako ko sa sarili ko na hinding-hindi ako magiging ganoon. I have a vision. I have the talent. But I need branding. I need capital. At hindi ko makukuha yan kung mananatili akong nakakulong sa munting syung na ito na laging kinakapos. Ito ang khoinhak na nakita ko ang pagkatao niya. Ang kanyang kasamaan ay hindi galing sa purumpot, kundi sa isang matinding takot, ang takot na maging mahirap muli. Pero ang takot na iyon ang naging dahilan para maging halimaw siya. Kaya mo ba akong ipagpalit, Andre? Kaya mo bang ipagpalit ang anak ko? Muntik ko nang masabi pero pinigilan ko ang sarili ko. Hindi kita ipinagpapalit, Luz. I'm just leveling up. Sabi niya habang inaayos ang kanyang mamahaling relo. Mag-empake ka na. Camille's dad is generous. Pagkatapos ng gulo na ito, gagawan kita ng paraan. Pero sa ngayon, kailangang mawala ang syaksya na ito para malinis ang record ko bilang creative director ng Alonzo Group. Hindi pa man siya nakakaalis, isang grupo ng mga kalalakihan ang pumasok. Mga creditors. Miss Mercado, nasaan ang pambayad sa tela? 3 buwan na kaming naghihintay, sigaw ng isa. Ang renta sa mga makina nasaan na? Dagdag ng isa pa. Nagkagulo sa loob ng suong. Ang mga tuway ko ay nagsimulang umiyak. Si Aling Sabel ay sinusubukang awatin ang mga lalaking nagsisimulang kumuha ng mga rolls ng tela. Ang ingay ang init at ang amoy ng luma at bagong sakit ay tila nagsasama-sama para sa kalina ko. Nararamdaman ko ang pag-ikot ng paligid. Ang mukha ni Andre ay tila lumalayo nagiging malabo. Ang boses ng mga naniningil ay naging parang tunog ng bubuyog sa loob ng tenga ko. Luz, ayos ka lang ba? Boses ni Aling Sabel ang huli kong narinig. Nanlamig ang mga daliri ko. Ang huling nakita ko ay ang sahig ng suo na unti-unting lumalapit sa mukha ko. Nagising ako sa amoy ng alcohol at sa nakakabinging katahimikan ng isang public hospital ward. Ang puting kisame ay may mga mansanang tagas ng ulan tila sumasalamin sa kalagayan ng buhay ko ngayon. Salamat sa Diyos, gising ka na anak, bulong ni Aling Sabel sa tabi ko. Mugto ang kanyang mga mata. Ang Aling Sabel ang mga gamit natin. Pilit kong bumangon, pero agad akong pinigilan ng isang nurse. Dahan-dahan lang, Mrs. Mercado. Kailangan mong magpahinga.
Masela ng lagay mo, sabi ng nurse habang inaayos ang aking sweruhan. Maselan bakit? Dahil ba sa stress? Tanong ko kahit alam ko na ang sagot sa loob-loob ko. Tumingin ang nurse sa kanyang chart, pagkatapos ay tumingin sa akin ng may halong simpatya. Congratulations, you're 8 weeks pregnant, pero dahil sa sobrang pagod at stress muntik ka ng makunan, kailangan mo ng bed rest at iwasan ang anumang emosyonal na pagkabigla. Pregnant. 8 na linggo. Ang batang bunga ng pag-ibig na akala ko ay totoo ngayon ay nabubuhay sa gitna ng isang digmaan. Aling Sabel, nasaan si Andre? Mahina akong tanong. Umalis siya, Luz. Pagkatapos mong himatayin, tumawag si Camille. May cocktail party daw silang kailangang daluhan para sa mga investors. Hindi man lang siya sumama rito sa ospital, galit na sabi ni Aling Sabel. Natawa ako ng mahina, isang tawang puno ng pait. Cocktail party, investors, habang ang asawa niya at ang magiging anak niya ay nakahiga sa isang siksikang ward. Kinuha ko ang aking cellphone. May isang text message mula kay Andre. Wife, I left some money for the hospital bill on the table. Stay there for a few days. I'll have the movers clear out the workshop tomorrow. Huwag ka nang bumalik doon. It's over. It's over, hindi Andre? Ngayon palang nagsisimula ang tunay na laban. Hinaplos ko ang aking tiyan. Sa bawat tibok ng puso ng anak ko, nararamdaman ko ang isang bagong uri ng lakas. Hindi na ito para sa akin. Hindi na lang ito para kay nanay. Ito ay para sa batang ito na hindi ko hahayaang lumaki sa ilalim ng anino ng isang ama na magnanakaw at traidor. Aling Sabel, sabi ko habang tinititigan ang aking mga kamay na may bahid pa ng sinulid. Tumawag kayo sa mga thermay. Sabihin nyo wag silang bibitaw, may 48 hours pa tayo. Kung hindi tayo pwedeng manatili sa suong, dadalhin natin ang laban sa kanila. Pero Luz, ang sabi ng doktor. Miss mamatay ako kung mananatili akong nakahiga rito habang ninanakaw nila ang kinabukasan ng anak ko. Putol ko sa kanya. Tulungan niyo akong makalabas dito, na yun na. Cliffhanger. Habang nag-aayos ng gamit si Luz, nakita niya ang isang lumang litra to sa loob ng wallet ni Aling Sabel. Ang litrato ng tatay ni Camille Alonzo, si Don Manuel, nakasama ang nanay ni Luz noong kabataan nila. May nakasulat sa likod, ang pangakong hindi kailanman mabubura ng panahon. Sa totoo lang, ang bawat hakbang ko palabas ng ospital ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Mahapdi bawat kurot sa aking puson ay nagpapaalala sa akin na may buhay sa loob ko. Isang buhay na hindi pa man isinisilang ay nakatikim na ng lupit ng mundo. Luz anak, dahan-dahan lang, baka mabinat ka. Alalang-alala si Aling Sabel habang inaalalayan ako sa pagsakay sa taxi. Ayos lang ako, Aling Sabel. Kailangan kong makita si Andre. Kailangan niyang malaman, baka sakaling magbago ang lahat kapag nalaman niyang magiging tatay na siya. Bulong ko. Isag maliit na bahagi ng puso ko ang bahaging hanggang ngayon ay tanga pa rin ay umaasang may natitira pang konsensya ang asawa ko. Pinapunta ko ang taxi sa BGC sa tapat ng isang luxury baby boutique kung saan nakita ko sa social media na naka-check-in si Camille. Doon ko sila nakita sa likod ng malaking salamin ng tindahan. Ang paligid ay puno ng kulay pastel, malalambot na tela at amoy na mamahaling pabango para sa sanggol. Si Andre, ang asawa ko, ay may hawak na isang pares ng maliliit na sapatos na kulay asul. Nakangiti siya. Isang niting hindi ko nakita sa kanya sa loob ng mahabang panahon, isang niting puno ng pag-asa. This is perfect, Camille. Our future son deserves only the best. After the launch, we can start building the nursery in your penthouse, sabi ni Andre. Ang boses niya ay malinaw na umabot sa akin nang bumukas ang pinto ng boutique para sa isang lumalabas na customer. I know, Andre. You'll be a great father. Hindi tulad ng ibang lalaki na nakatali sa nakaraan, sagot ni Camille habang hinahaplos ang braso ni Andre. Nanlamig ang buong katawan ko. Para akong binuhusan ng yelong tubig sa gitna ng tirik na araw. Ang kamay ko ay kusang napahawak sa aking tiyan. Doon ko na-realize ang lahat. Camille is struggling with infertility.
Nabanggit yon sa isang magazine interview niya noon. At ngayon, ginagamit ni Andre ang pangarap na yon para mas lalong makuha ang loob ng mga Alonzo. Gusto niyang maging tatay sa anak ni Camille na hindi pa man nag-e-exist, habang ang sarili niyang anak na nabuo sa sinapupunan ko ay hinahayaan niyang mawala ng bahay at kinabukasan. Diyos ko po, ang tanging lumabas sa bibig ko. Ang aking paningin ay nagsimulang magdilim. Ang mga tuhod ko ay nanginig at napasandal ako sa isang poste sa labas. Lustara na anak, huwag mo na silang tignan. Pagmamakaawa ni Aling Sabel, ang kanyang mga mata ay puno ng luha para sa akin. Eksaktong lumingon si Andre sa direksyon ko. Nadtama ang aming mga mata. Nakita ko ang gulat sa kanyang mukha na mabilis na napalitan ng inis at pagkatapos ay isang malamig na kawalang bahala. Sa halip na lumapit o mag-alala dahil nakita akong galing sa ospital, mas hinigpitan pa niya ang yakap kay Camille at tinalikuran ako. Kinuha ko ang aking cellphone. Gusto kong i-text sa kanya ang totoo. Andre, buntis ako. May anak tayo. Pero bago ko pa matapos ang sentence, isang notification ang pumasok. Isang message mula sa kanya. Luz, stop stalking us. It's pathetic. My lawyer will send the annulment papers tomorrow. Huwag mo nang gamitin ang awa o ang share para italya ko. I'm moving on to a life where I can actually breathe. Let's end this cleanly if you still have an ounce of hiya left. Haya. Ang salitang iyon ang bumasag sa huling hibla ng pagtitimpi ko. Siya ang magnanakaw. Siya ang traidor. Siya ang nang-iwan sa asawang may sakit. Pero ako pa ang kailangang mahiya. Binitawan ko ang phone ko sa loob ng bag. Ang aking panginginig ay huminto. Ang lamig sa katawan ko ay napalitan ng isang matinding init na nagmumula sa kaibuturan ng aking pagkatao. Aling Sabel? Sabi ko, ang boses ko ay tuyo at matigas. Huwag na tayong babalik sa ospital. Sa Zoom tayo didiretso. Pero Luz, ang sabi ng doktor. Wala nang doktor-doktor, Aling Sabel. Ang anak ko ay mabubuhay sa galit ko kung kailangan. Hindi ko ibibigay kay Andre ang pagkakataong makita ang batang ito. Hinding-hindi. Pagdating sa Zoom, ang lahat ay gulo-gulo. Ang mga movers na pinadala ni Andre ay nagsisimula ng maghakot. Isang lalaking nakasuit ang nakatayo sa gitna ang abogado ni Andre. Mrs. Mercado, you have 24 hours left. Please do not make this difficult, sabi ng abogado. Tumingin ako sa paligid. Sa mga makinang tinahi ni nanay, sa mga sinulid na naging saksi ng aming hirap. Pagkatapos ay tiningnan ko ang litratong nakuha ko kanina mula sa wallet ni Aling Sabel, ang litrato ni Don Manuel at ng nanay ko. Aling Sabel? Tawag ko sa matanda habang nakatitig sa litrato. Sabihin niyo sa akin ang totoo. Bakit kasama ni nanay si Don Manuel Alonzo? Anong pangako ang tinutukoy sa likod ng litratong ito? Napayuko si Aling Sabel. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa paghikbi. Luz, ang nanay mo, siya ang dapat na tagapagmana ng kalahati ng Alonzo Textiles. Pero ipinagpalit niya ang lahat para sa tatay mo at para sa sining ng thutay. Ang disenyong ninakaw ni Camille, hindi lang yan basta drawing. Yan ang proof of lineage ng pamilya Alonzo. Cliffhanger. Nanlaki ang mga mata ko. Ang sulyap ng umaga ay hindi lang disenyo, ito ay isang titulo ng pagmamay-ari. At dahil ninakaw ito ni Camille at ipinangalan sa sarili niya, hindi niya alam na ninanakawan niya ang sarili niyang ama. Ibig sabihin, ang bulong ko ay tila kulog sa katahimikan ng gabi. Ang perang ginagamit ni Camille, ang kapangyarihan ni Don Manuel, may bahagi ako doon. Igit pa dun, Luz, sabi ni Aling Sabel habang iniaabot ang isang maliit na susi. May iniwan ang nanay mo sa safety deposit box sa simbahan ng Quiapo, isang liham na pirmado ni Don Manuel mismo. Sa totoo lang, ang Quiapo Church ang huling lugar na naisip kong pupuntaan sa gitna ng aking kaguluhan. Ang amoy ng nagtitirik na kandila ang siksikan ng mga taong may kanya-kanyang pasan na krus at ang malakas na bulong ng mga debot o tila bawat sulok ay sumasalamin sa ingay sa loob ng utak ko. Luz, dito tayo, tawag ni Aling Sabel habang hinihila ako patungo sa isang lumang silid sa gilid ng kumbento.
Pagbukas ng maliit na safety deposit box, gamit ang susing iniwan ni nanay, hindi ginto o pera ang bumungad sa akin. Isang lumang sobre na kulay dilaw na sa katandaan at isang maliit na ultraviolet UV flashlight. Bakit may ganito? Si nanay. Tanong ko habang kinukuha ang sobre. Binuksan ko ang liham. Ang sulat kamay ni Don Manuel Alonzo ay matikas pero bakas ang pagsisisi. Sa aking kapatid sa dugo, hindi sa pangalan, ang disenyo ng sulyap ng umaga ay ang iyong karapatan. Ito ang susi sa kalahati ng ari-ariya ng Alonzo Textiles na ipinagkait ng ating ama sa iyong ina. Nanlambot ang mga tuhod ko. Kapatid? Si nanay at si Don Manuel ay magkapatid sa ama. Ibig sabihin, ang tinatawag kong magnanahaw na si Camille ay pinsan ko. At ang kayamanang ipinagmamalaki niya ang perang ginamit ni Andre para hamakin ako, ay may bahagi akong dapat na nagmamay-ari. Lustignan mo ito, sabi ni Aling Sabel, habang inilalabas ang isang piraso ng telang may theo mula sa sobre. Pinatay niya ang ilaw sa loob ng silid. Itinapat niya ang UV flashlight sa tela. Biglang nagliwanag ang mga hibla ng sinulid na akala ko ay puti lang. Sa ilalim ng UV light, lumitaw ang isang nakatagong sining isang pirma na theo sa pinakamaliit na hibla. Propiedad de Mercado Alonzo. Ito ang sikre, tong hindi alam ni Andre bulong ni Aling Sabel. Ang bawat hiw na ginawa ng nanay mo at ang bawat hiw na itinuro niya sa iyo ay may kasamang hibla ng invisible thread na galing pa sa Espanya. Hindi ito makikita ng mata, hindi ito lalabas sa litrato ni Andre, pero hinding-hindi ito mabubura. Napatakip ako sa aking bibig. Naalala ko ang gown ni Camille na pinadeliver ko kahapon, ang gown na ninakaw nila, ang gown kung saan idinagdag ko ang sarili kong thew bago ito ibalik. Sa madaling salita, ang gown na isusuot ni Camille bukas sa press launch, ang boses ko ay nanginginig sa matinding emosyon. Lahat ng ebidensya ng pagnanakaw nila ay nakatalina sa mismong katawan ni Camille pagtatapos ni Aling Sabel. Kahit itangi ni Andre, kahit sunigin nila ang notebook, ang pirma ni nanay ay nandoon sa bawat hibla ng suot niya. Sa sandaling yun, ang huling patak ng luha para kay Andre ay natuyo. Ang sakit ng pagtataksil niya ay naging kasing talim ng karayong na handang tumusok sa kanyang lalamunan. Akala ni Andre ay lowly seamstress lang ako. Akala niya ay wala akong laban dahil mahirap ako. Hindi niya alam ang bawat gabing pinagpuyatan ko ang mga disenyong yon ay gabi-gabi ko ring hinahabi ang kanilang pagbagsak. Kinuha ko ang aking phone. Isang missed call mula kay Andre. At isang text. The movers are here. Inilabas na namin ang mga gamit mo sa kalsada. Don't make a scene, Luz. Matuto kang tumanggap ng pagkatalo. Tiningnan ko ang UV flashlight sa kamay ko. Ngumiti ako, isang ngiting hindi na puno ng pait kundi ng kapangyarihan. Aling Sabel, tawagan niyo si Mr. Javier. Sabi ko, tinutukoy ang pinakamalaking fashion critic at kalaban sa negosyo ng mga Alonzo. Sabihin niyo sa kanya, meron akong eksklusibong impormasyon tungkol sa hiyas ng Marikina Collection. At sabihin niyo rin, magdala siya ng UV light. Luz ang anak mo. Siguradong sigurado ka na ba rito, magiging magulo ito, alalang tanong ni Aling Sabel. Hinaplos ko ang aking tiyan. Nararamdaman ko ang bawat tibok ng puso ng anak ko. Isang buhay na nabuo sa gitna ng kasinungalingan, pero sisiguraduhin kong lalaki sa gitna ng katotohanan. Para sa kanya, ito Aling Sabel. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko na ang ama ay isang magnanahaw na sikat, habang ang ina ay isang biktima na tinalikuran. Ipapakita ko sa buong mundo na ang merkado na minaliit nila ang siyang tatapos sa imperyong itinayo nila sa kasinungalingan. Lumabas ako ng simbahan ng Quiapo na may ibang aura. Ang bawat tao na nabubangga ko, ang bawat ingay ng jeepney, ay tila naging background music na lang ng aking pagbangon. Cliffhanger. Pagdating ko sa harap ng aming siyong, nakita ko ang lahat ng gamit ko na nakatambak sa ulan. Ang notebook ni nanay, ang photocopy, ay nakabukas sa putikan. Si Andre ay nakatayo doon, may hawak na payong habang pinapanood ang paghahalugog ng mga movers. Lumapit ako sa kanya. Hindi ako sumigaw.
Hindi ako umiyak. Sa halip, kinuha ko ang photocopy ng notebook mula sa putikan at iniabot sa kanya. Salamat sa pagtapon nito, Andre, sabi ko nang may malamig na ngiti. Dahil sa pagtapon mo sa basurang ito, tinulungan mo akong mahanap ang tunay na ginto. See you tomorrow at the launch. Make sure Camille wears the gown correctly. Tumalikod ako, pero bago ako tuluyang makalayo, narinig ko ang bulong niya na puno ng kaba. Anong ibig mong sabihin? Luz, huminto ako, pero hindi lumingon. Ibig kong sabihin, Andre, ang bawat tahi ay may kwento. At bukas, ang kwento niyo ang matatapos. Sa totoo lang, ang katahimikan ay hindi palaging nangangahulugan ng pagsuko. Minsan ito ang pinakamalakas na ingay bago ang pagsabog. Narito kami ngayon sa maliit na bahay ni Aling Sabel sa dulo ng isang masikip na eskinita sa Marikina. Ang amoy ng tuyo at kape ay humahalo sa amoy ng mga telang lino at sinulid. Ang aming mga gamit, ang mga makinang nailigtas namin mula sa ulan ay siksikan sa maliit na sala. Ngunit sa kabila ng dumi at hirap ang bawat tomay ko ay narito. Walang umalis, walang bumitaw. Luz, handa na ang mga dokumento bulong ni Aling Sabel habang inilalapag ang mga lumang litrato at resibo sa harap ni Mr. Javier. Ang pinakamalaking karibal ng mga Alonzo sa industriya ng tela, tiningnan ni Mr. Javier ang bawat ebidensya. Siya ay isang lalaking may edad na may matalas na mata at bihasa sa amoy ng katotohanan. Nang itapat ko ang UV flashlight sa mga sample ng Theo na gawa ko, nakita ko ang paglaki ng kanyang mga mata. "This is incredible," sabi ni Mr. Javier sa kanyang baritono at seryosong boses. Don Manuel has always claimed that the Hias patterns were his family's exclusive legacy. To find out that it belongs to a mercado and that it has an invisible signature, this is not just a scandal, this is an industry earthquake. Hindi ko po gustong sirain ang Alonzo Textiles, Mr. Javier. Sabi ko, habang hinahaplos ang aking tiyan. Gusto ko lang bawiin ang sa akin. At gusto kong malaman ng mundo na ang asawa ko si Andre Mercado ay isang magnanakaw na gumagamit ng talento ng iba para umakyat sa tuktok. Don't worry, Luz. I will provide the platform. Bukas sa launch ni Camille, magtatayo tayo ng isang maliit na educational booth sa mismong entrance ng hall. I will invite the international press. Ang kailangan mo lang gawin ay ipakita ang proseso. Show them how the real magic is made, nakangiting sabi ni Mr. Javier. Nang umalis si Mr. Javier, muli kaming bumalik sa trabaho. Wala kaming tulog. Ang bawat tusok ng karayom namin ay may kasamang panalangin. Gumagawa kami ng isang masterpiece of truth. Isang shawl na gawa sa pinakamaninipis na hibla kung saan Theo ang buong family tree ng pamilya Mercado Alonzo gamit ang invisible thread. Sa kabilang panig ng lungsod, alam kong abala si Andre. Nakita ko ang mga post niya sa social media. Isang litrato ng mamahaling wine at ang caption na "Success is the best revenge." Looking forward to the biggest night of my life tomorrow, #Mercado Alonzo, #Creative Director. Napang-iti ako ng mapait. Akala niya ang tagumpay ay nasusukat sa kislap ng flash ng kamera. Hindi niya alam ang tunay na tagumpay ay nakaugat sa integridad na matagal na niyang ibinenta. Luz, may nag-abot nito sa labas, sabi ng isa kong tomay. May hawak na isang eleganteng gintong, sobre binuksan ko ito isang formal na invitation card. Hindi lang ito para sa press launch. May nakasulat na dagdag sa ibaba, and a special announcement of the union of two great legacies. Isang wedding invitation. Hindi kay Andre at sa akin, kundi isang save the date para sa pag-iisang dibdib ni Camille Alonzo at ng isang mayamang negosyante kung saan si Andre ang tatayo bilang creative director at honorary family member. Ngunit may nakasulat na sulat kamay sa likod ng card mula kay Camille. I heard you're staying in a slum now. How tragic. I'm sending you this so you can see what a real woman looks like when she wins. Wag kang mag-alala. I'll tell Andre to send you some leftovers from the catering. After all, you've always been good at picking up the scraps. Nanginginig ang kamay ko sa tindi ng insulto. Hindi sapat sa kanya na nakawan ako.
Kailangan niya pa akong duraan habang nakalubog na ako sa putik. Luz, wag mong pansinin yan, sabi ni Aling Sabel. Tiningnan ko ang invitation card pagkatapos ay tumingin ako sa aking mga termay. Napagod na pagod pero patuloy sa pagtahi. Tumingin ako sa salamin. Ang aking mukha ay payat may itim sa ilalim ng mga mata. Pero ang aking paningin ay kasing talim ng kidlat. Hindi ko ito itatapon, Aling Sabel. Sabi ko habang itinatago ang card sa aking bag. Dadalhin ko ito bukas. Dahil sa gabing ito ang sinasabi niyang scraps, ang siyang susunog sa gintong entabladong kinatatayuan niya. Kinuha ko ang aking gunting at sinimulan ang huling bahagi ng aking plano. Isang huling tahi para sa gown ni Camille, isang tahi na hindi niya makikita pero mararamdaman ng buong mundo. Habang naghahanda kami, nakatanggap ako ng isang tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Luz. Is this Luz Vimind Mercado? Isang matandang boses ng lalaki ang nasa kabilang linya. Isang boses na puno ng otoridad pero may halong kaba. Sino po ito? Tanong ko. Ito si Don Manuel Alonzo. Kailangan nating mag-usap bago mag-umpisa ang launch bukas. Nayon din, sa totoo lang ang bawat hakbang ko patungo sa isang madilim at tahimik na sulok ng Manila Cathedral ay tila paglalakad sa isang panaginip. Ang amoy ng insenso at ang malamig na simoy ng hangin sa loob ng simbahan ay nagpapakalma sa nanginginig kong kalamnan. Doon sa harap ng altar ng mahal na birhen, nakita ko ang isang matandang lalaki na nakatalikod. Kahit sa dilim bakas ang otoridad sa kanyang tindig, si Don Manuel Alonzo. Dahan-dahan akong lumapit. Ang bawat tunog ng aking sapatos sa marmol na sahig ay tila echo ng aking kaba. Nang humarap siya, nakita ko ang mga matang katulad ng sananay ko matapang. Pero may nakatagong lungkot. Mano po, Don Manuel? Bulong ko pilit na pinapanatili ang galang sa kabila ng lahat. Tumingin siya sa akin ng matagal. Hindi mo kailangang magmano, Luz. Ang dugong nananalaytay sa'yo ay dugong hindi ko kailanman kinilala ng hayagan dahil sa takot sa sasabihin ng mundo. Ang hiya ay naging bilangguan ko sa loob ng maraming taon. Naupo kami sa isang bench. Doon niya ikinuwento ang lahat. Ang nanay ko ay ang kanyang paboritong kapatid. Pero nang piliin ni nanay na sumama sa tatay ko na isang simpleng tamay, itinakwil sila ng kanilang ama. Si Don Manuel, dahil sa kagustuhang manahin ang kumpanya, ay nanahimik. Nakita ko ang mga patterns, Luz, ang sulyap ng umaga. Sabi niya ang boses ay nanginginig. Alam kong kay Elena yon. Alam kong sa'yo yon at alam ko ring ninahaw yun ni Camille sa tulong ng asawa mo. Kung alam niyo po bakit niyo hinahayaang matuloy ang launch bukas, bakit hinahayaan niyo silang sirain ang buhay ko? Tanong ko, ang mga luha ko ay nagsisimula ng pumatak. Huminga siya ng malalim. Dahil si Camille, siya lang ang anak ko. At siya ay mahina, Luz. Mula bata lagi, siyang nasa ilalim ng anino ko. Ang pagnanahaw niya sa mga disenyo mo ay gawa ng desperasyon na patunayan ang sarili niya. I am a father, Luz. Isang amang nagkasala sa kapatid niya at ngayon ay sinusubukang protektahan ng anak niya nagkasala sa iyo. Humarap ako sa kanya, ang aking paningin ay matalim. Don Manuel, ako rin ay magiging ina na at ang anak ko, wala siyang matitirhang bahay dahil pinalayas kami ng asawa ko. Ang anak ko ay walang pagkakakilanlan dahil ninakaw niyo ang aming sining. Ang pagiging ama niyo ba ay nangangahulugang kailangang mamatay ang karapatan ko? Nanahimik si Don Manuel. Inilabas niya ang isang makapal na sobre mula sa kanyang Amerikana. Ito ay 2 milyong piso. Sapat na para makapagsimula ka muli sa ibang bansa. Ibigay mo sa akin ang lahat ng ebidensya at hayaan mo na ang launch bukas. Camille needs this win. After this, hinding-hindi ka na nila gagambalain. Tinitigan ko ang sobre. 2 million pesos. Ang halagang magbibigay sa amin ng anak ko ng maranyang buhay. Ang halagang magliligtas sa akin sa gutom at hirap. Ngunit naalala ko ang bawat gabing nagthew si nanay hanggang sa lumabo ang kanyang paningin. Naalala ko ang bawat pangungutya ni Andre sa studio niya. Naalala ko ang bawat tahi na nilagyan ko ng aking kaluluwa. Sa totoo lang, Don Manuel,
Tumayo ako ng tuwid, ang aking boses ay hindi nanginginig. Ang akala niyo po ba ay katulad ako ni Andre na kayang ibenta ang danggal para sa pera, ang perang yan? Ay hindi kayang ibalik ang ninakaw na pangalan ni nanay. At hindi niyo po pwedeng bilhin ang katotohanan. Iniwan ko ang sobre sa bench. Bukas, Don Manuel, hindi lang ang launch ang mangyayari. Bukas ang pamilya Alonzo ay kailangang humarap sa salamin. At sisiguraduhin kong hindi niya magugustuhan ang makikita niyo. Tumalikod ako at naglakad palabas ng simbahan. Pero bago ako makalabas, nakita ko si Camille sa anino ng mga haligi. Nakatayo siya dun mugto, ang mga mata at hawak ang kanyang cellphone. Narinig niya ang lahat. "Luz?" Tawag niya, ang boses niya ay basag. Tumigil ako pero hindi ako lumingon. "I hate you. I hate you for being so strong while I'm breaking inside." Sigaw niya, ang kanya boses ay nanginginig sa pagitan ng galit at lungkot. "Akala mo ba masaya ako? Akala mo ba gusto ko ang kailangang magnakaw para lang mahalin ng tatay ko? You have everything, Luz. You have the talent, you have the memories of your mother. I have nothing but a name built on lies." Doon ko nakita ang tao sa likod ng halimaw. Si Camille ay biktima ng isang amang hindi marunong magmahal ng walang kapalit. Pero hindi yon rason para manakit ng iba. Mayroon ka ring pagpipilian, Camille. Sabi ko nang hindi lumingon. Bukas bago ka umakyat sa stage, itanong mo sa sarili mo, ang palakpakan ba ng mga tao ay para sa'yo o para sa multo ng nanay ko na suot mo? Naglakad ako palayo. Iniwan silang dalawa sa loob ng simbahan. Paglabas ko, tumawag ako kay Mr. Javier. Handa na ang lahat. Bukas sa harap ng lahat ng media, ilalabas natin ang invisible thread. Cliffhanger. Pagdating ko sa bahay ni Aling Sabel, nakita ko ang isang pamilyar na sasakyan sa tapat. Si Andre. Nakaupo siya sa gutter, basang-basa ng ulan at hawak ang isang bouquet na mga bulaklak na lasog na. "Luz, please, we need to talk." Sabi niya, ang kanyang boses ay tila isang asong nagmamakaawa. Nalaman ni Don Manuel ang tungkol sa mga utang ko. Sisibakin niya ako. "Luz, ikaw lang ang pwedeng magligtas sa akin. Sabihin mo sa kanila na partnership ang ginawa natin. Please, wife, for the sake of our years together." Tumingin ako sa kanya nang walang emosyon. Ang lalaking minsang naging mundo ko ngayon ay isang basang-basahan na lang sa paningin ko. "Andre," sabi ko habang nilalagpasan siya. "You're right about one thing. Success is the best revenge. At bukas mapapanood mo ang sa akin." Sa totoo lang, ang ingay ng mga flash ng camera at ang amoy ng mamahaling wine sa loob ng Grand Ballroom ng Manila Hotel ay sapat na para mahilo ang sinumang Hindu sanay sa mundong ito. Pero ako, habang nakatayo sa isang maliit na booth sa gilid ng entrance, isang booth na binigay ni Mr. Javier, ay tila nasa loob ng isang kuta. Ang suot kong simpleng puting lino na blusa ay may ng maliit na bulaklak sa kwelyo. Simple, pero bawat tahin yon ay may danggal. "Luz, sigurado ka na ba rito ang daming security?" Bulong ni Aling Sabel, ang kanyang kamay ay malamig na humahawak sa braso ko. "Hayaan mo sila, Aling Sabel. Mr. Javier handles the legalities. Ang trabaho natin ay ipakita ang katotohanan." Sabi ko habang inaayos ang aming display. Ang lumang notebook ni nanay, ang photocopy na nilinis ko mula sa putik, at ang aming masterpiece of truth na shawl. Maya-maya natigilan ang lahat. Bumukas ang malaking pinto at pumasok ang pamilya Alonzo kasama si Andre. Si Andre ay mukhang kasing kisig ng isang hares sa kanyang tuxedo, habang si Camille ay tila isang reyna sa kanyang ivory gown, ang gown na ninakaw sa akin. Ang gown na may invisible thread. Nakita ako ni Andre. Nanlaki ang kanyang mga mata at ang baso ng champagne na hawak niya ay muntik ng malaglag. Mabilis siyang lumapit sa akin. Ang mukha ay namumula sa pagitan ng takot at galit. "Anong ginagawa mo rito, Luz? Sinisira mo ang usapan?" Pabulong niyang sigaw, ang kanyang boses ay nanginginig. "Pinalayas ka na, di ba? Umalis ka na bago pa kita ipakaladkad sa guards?" Tumingin ako sa kanya ng diretso. Walang kaba, walang takot. Ang booth na ito ay rehistrado sa ilalim ng pangalan ni Mr. Javier Andre.
Wala kang karapatang paalisin ako. At bakit ka natatakot kung ang koleksyong ilulunsad nyo ay tunay na gawa ni Camille? Bakit ka nang inginig sa harap ng isang lowly seamstress? You're making a mistake, Luz. Hinding-hindi ka mananalo sa amin. Banta niya bago siya hinila ni Camille palayo dahil tinatawag na sila sa stage. Nagsimula ang programa. Umakyat si Camille sa stage sa ilalim ng maliwanag na spotlight. Ang bawat tao sa ballroom ay nakatingin sa kanya ng may paghanga. This collection, hiyas ng Marikina, is my tribute to the soul of Filipino craftsmanship. Simula ni Camille, ang kanyang boses ay matamis pero puno ng kasinungalingan. Every stitch, every pattern is a reflection of my personal journey as a designer. Nararamdaman ko ang paghahalukay ng sikmura ko. Napahawak ako sa aking tiyan. Anak, panurin mo kung paano natin babawiin ang pangalan ng lola mo. Excuse me, Miss Alonzo. Isang malakas na boses ang pumuto sa talumpati ni Camille. Si Mr. Javier, iyon nakatayo sa gitna ng hall. Hawak ang isang mikropuno. Napansin ko ang iyong gown. Napakaganda ng mga thu. Ngunit may balita kaming natanggap na ang bawat disenyong yan ay may nakatagong lagda. Isang lagdang hindi mo alam. Nagkagulo ang mga reporter. Lagda, anong lagda? That's preposterous! Sigaw ni Don Manuel mula sa front row. Pero nakita ko ang kaba sa kanyang mga mata. Kung wala kang itinago, Miss Alonzo, maaari mo bang patayin ang mga main lights at buksan ang UV lights na inihanda namin? Hamon ni Mr. Javier. No, this is my event. Sigaw ni Camille, pero huli na. Ang mga tech crew ni Mr. Javier ay mabilis na kumilos. Biglang nagdilim ang ballroom. At pagkatapos isang asul na liwanag ang tumama sa stage, isang sabay-sabay na singhap ang narinig sa buong hall. Ang ivory gown ni Camille ay biglang nagbago. Sa ilalim ng UV light, lumitaw ang libu-libong kumikinang sa may MR ni Hibla. At doon sa gitna ng kanyang dibdib, sa bahaging malapit sa puso, lumabas ang malalaking letra na thu sa invisible thread, "Huli ka magnanakaw! Propiedad de Luz Viminda Mercado." Hindi lang yon. Sa laylayan ng gown, ang family tree ng mga merkado ay nagliliwanag tila mga ugat na gumagapang at bumabalot sa kanya. Bawat pattern na sinasabi niyang sa kanya ay may nakasulat na inspirasyon ni Elena Mercado. Ano ito, Andre? Ano ito? Hiyaw ni Camille habang sinusubok ang takpan ang kanyang gown, pero kahit saan siya lumingon, ang katotohanan ay nagliliwanag sa dilim. Ang mga reporter ay nagsimulang mag-unahan sa stage. Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat. Miss Alonzo, magnanakaw ba kayo ng disenyo? Mr. Mercado, ginamit niyo ba ang asawa niyo para sa posisyong ito? Si Andre ay nakatayo sa gilid. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Sinubukan niyang tumakas, pero hinarangan siya ng mga security ni Mr. Javier. Wife? Luz, it's not what it looks like. Sigaw ni Andre desperadong lumalapit sa booth ko. Pinilit lang nila ako, Luz. Mahal kita, alam mo yan? Tumayo ako at lumabas mula sa likod ng booth. Naglakad ako patungo sa gitna ng hall sa ilalim ng UV light. Ang shawl na suot ko ay nagliwanag din isang imahe ng isang babaeng nananahe sa ilalim ng araw, may nakasulat na ang sining ay hindi nananakaw dahil ang kaluluwa ay walang presyo. Humarap ako kay Andre. Sa harap ng lahat ng kamera, sa harap ng lahat ng tao na minaliit ako. Huwag mo akong tawaging wife, Andre. Dahil ang asawa hindi nagnanakaw sa sarili niyang pamilya, ang asawa hindi hinahayaang mamatay sa gutom ang sarili niyang anak. Ang boses ko ay umalingangaw sa buong ballroom. Anak, nanlaki ang mga mata ni Andre. Ang buong hall ay natahimik. O Andre, buntis ako. At ang batang ito ay hinding-hindi magdadala ng pangalan mo. Dahil ang pangalang Mercado ay para sa mga taong may dangal, hindi para sa mga taong katulad mo na handang ibenta, pati ang sariling asawa, para sa isang taksido at isang baso ng champagne. Lumingon ako kay Don Manuel na nakayuko sa kanyang upuan. Don Manuel, ang hiya na kinatatakotan niyo narito na. At hindi ito dahil sa akin, kundi dahil sa pinalaki niyong halimaw. Si Camille ay tuluyan ng gumagsak sa stage, umiiyak at hinihila ang sarili niyang gown, sinusubukang punitin ang mga hiblang naglalantad ng kanyang kasalanan.
pero ang invisible thread ay matibay. Tulad ng katotohanan, hindi ito madaling maputol. Tapos na ang palabas, Andre. Sabi ko habang tinititigan ang lalaking minahal ko noon. You wanted to capture the soul. Huli ka na sa lente ng sarili mong kataksilan. Cliffhanger. Sa gitna ng kaguluhan, isang pulis ang lumapit at humawak sa balikat ni Andre. Mr. Andre Mercado, you are under arrest for qualified theft and fraud base sa ebidensyang isinumite ni Miss Mercado. Habang pinupiringan ng posa si Andre, lumingon siya sa akin ng mga mata ay puno ng put. Akala mo ba, panalo ka na, Luz? Wala kang pera, wala kang kahit ano. Mapupunta ka rin sa kalsada. Ngumiti ako ng bahagya. Lumapit sa akin si Mr. Javier at inabot ang isang dokumento. Actually, Andre, dahil napatunayan ang fraud lahat ng kimita ng collection na ito at ang shares ni Camille sa Alonzo Textiles na nakatali sa Hiyas brand, ay pansamantalang naka-freeze at ililipat sa tunay na may-ari. Meet the new majority stakeholder of the Hiyas collection, Luz Viminda Mercado. Napangganga si Andre. Ang huling nakita ko bago siya mailabas ng hall ay ang kanyang pagbagsak sa sarili niyang mga tuhod habang ang asul na ilaw ng UV ay patuloy na nagpapamukha sa kanya ng kanyang pagkatalo. Sa totoo lang, ang bawat balita sa telebisyon at bawat headline sa social media ay iisa lang ang laman. Ang pagbagsak ng itinuturing na power couple ng fashion industry. Ngunit sa likod ng mga kamera at naglalakihang headline, ang totoong labanan ay nangyayari sa loob ng isang malamig na kwarto sa presinto. Nakaupo ako sa tapat ng salaming. Naghihiwalay sa amin. Sa kabilang panig naroon si Andre. Wala na ang kanyang mamahaling taksido. Suot na niya ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos, ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay tila mga uling na nawalan na ng ningas. Luz, please. Bawiin mo ang kaso. Mag-usap tayo, asawa mo. Parin ako, sabi niya. Ang boses ay nanginginig habang hawak ang telepono sa pagitan namin. I did it for us, Luz, para hindi na tayo maghirap. Camille, she manipulated me. Pinilit niya akong gawin yun. Tinitigan ko siya. Hinahanap ko ang kahit katiting na kirot sa puso ko. Pero wala akong nahanap, kundi pagkamuhi. Andre, stop the branding. Hindi ito tungkol sa marketing o sa perspective mo. Ito ay tungkol sa pagnanakaw mo sa asawa mo at sa pagtalikod mo sa sarili mong anak. I didn't know kung alam ko lang na buntis ka, hinding-hindi ko gagawin yan pagsisinungaling niya isang huling desperadong subok na manipulahin ako. Alam mo, Andre, nakita mo ako sa labas ng butik ni Camille. Nakita mo akong galing sa ospital. Pero mas pinili mong yakapin ang kabit mo kaysa tingnan kung humihinga pa ang asawa mo, sabi ko nang may malamig na katiyakan. Huwag mo nang gamitin ang anak ko para iligtas ang sarili mo. I'm here to give you this. Ibinigay ko sa kanya ang mga dokumentong dala ko, ang annulment papers at ang order of restitution mula sa korte. You have to pay back every centavo na kinuha mo sa Sung Andre. Ang lahat ng perang inilipat mo kay Camille kailangang maibalik. At dahil napatunayan ang fraud, ang lahat ng kagamitan mo sa studio ay nakumpiska na para pambayad sa mga utang na iniwan mo sa akin, dagdag ko. Napasandal si Andre sa pader, ang kanyang muka ay puno ng kawalang pag-asa. Sa sandaling iyon, nakita ko ang humanity sa likod ng kanyang kasamaan, isang lalaking. Sobrang takot maging wala, kaya pati ang kaluluwa niya ay kinalimutan niya. Isang lalaking biktima ng sarili niyang ambisyon. Luz, paano ako bulong niya? Sa totoo lang, Andre, wala na akong pakialam kung paano ka. Magdasal ka na lang na patawarin ka ng Diyos dahil ang batas hindi ka papatawarin. Ibinalita ko ang telepo at tumayo ng hindi lumingon. Samantala sa labas ng Alonzo Textiles, ang sitwasyon ay hindi rin maganda para kay Camille. Nakita ko siya sa gilid ng kalsada, pinalilibutan ng mga reporter, habang pilit na sumasakay sa kanyang sasakyan. Pero hinarang siya ng sarili niyang ama, si Don Manuel. Sa harap ng lahat, kinuha ni Don Manuel ang susi ng kumpanya mula kay Camille. You are no longer the face of this company, Camille. You've brought shame to the family name that I've worked so hard to build. Sabi ni Don Manuel
Ang boses ay puno ng galit at pait. Dad, please! I did it for the company. I did it for you! Pagmamakaawa ni Camille, umiiyak habang nakaluhod sa semento. No! You did it because you're weak! Sagot ng matanda bago siya tinalikuran. Doon ko nakita ang mukha ni Camille. Hindi na ang reyna ng fashion, kundi isang batang babaeng uhaw sa pagmamahal ng ama na sa huli ay itinapon pa rin ng taong gusto niyang paglingkuran. Kahit papaano nakaramdam ako ng awa, pero alam kong kailangan niyang pagdusahan ang bawat tusok ng karayom na ninakaw niya sa akin. Isang linggo ang lumipas. Bumalik ako sa aming sung sa Marikina. Ang notice of eviction ay wala na. Sa tulong ni Mr. Javier at sa perang nabawi mula sa mga account ni Andre, nabili ko na ang buong lote. Luz anak, tignan mo ito, tawag ni Aling Sabel. Sa labas ng sung nakatayo ang lahat ng aking tumay. May hawak silang bagong karatula. Wala na ang pangalang Mercado Workshop. Ang nakasulat na ngayon ay Elena's Legacy, Hand-Embroidered Masterpieces by Luz Viminda Mercado. Handa na kami, Luz. Maraming orders na dumarating mula sa mga dating kliyente ni Camille na humihingi ng paumanhin, sabi ni Aling Sabel ng may ngiti. Huminga ako ng malalim. Dinadama ang haning Marikina. Hindi na ako ang babaeng umiiyak sa gilid ng kalsada. Hindi na ako ang lowly seamstress. Kinuha ko ang aking gunting at sinimulan ang unang tahi para sa isang bagong disenyo. Hindi na hango sa notebook ni nanay, kundi hango sa sarili kong kwento. Isang disenyong sumasagisag sa pagbangon mula sa putikan. Habang nagtatrabaho ako, isang itim na kotse ang huminto sa tapat. Bumaba si Don Manuel Alonzo. May dala siyang isang legal na dokumento. Luz, hindi ako narito para magmakaawa, sabi niya, habang iniaabot ang papel. Narito ako para ibigay ang karapatan mo bilang isang tunay na Alonzo. Ang kalahati ng Alonzo Textiles ay sa iyo, ayon sa huling hiling ng iyong ina na itinago ko. Sa totoo lang, ang bawat pirma ko sa mga dokumentong bitbit ni Don Manuel ay hindi lang simpleng tinta sa papel. Ito ang pagbawi sa bawat pait, bawat puyat at bawat patak ng luhang inalay ni nanay para sa sining na ito. Tinanggap ko ang kalahati ng Alonzo Textiles, hindi dahil sasakim ako sa pera, kundi dahil ito ang katarungang matagal nang ipinagkait sa amin. Luz, tawag ni Don Manuel, habang pinagmamasdan ang muling pagkabuhay ng aming suong sa Marikina. Hindi ko man maibabalik ang mga taon na nawala, sana ay hayaan mong bumawi ang kumpanya sa iyo. You are the heartbeat of the new Alonzo Mercado Partnership. Salamat po, Don Manuel, sabi ko, habang nakatayo ng tuwid. Pero isang kondisyon lang, ang bawat disenyo ay mananatili sa ilalim ng pangalang Elena's Legacy. At ang mga tumay ko rito sa Marikina, sila ang magiging puso ng production. Hindi tayo gagawa ng mass-produced na basahan. Gagawa tayo ng sining. Tumango ang matanda ng may paghanga. Sa sandaling yon, alam kong nahanap ko na ang aking tunay na pwesto sa mundo. Hindi na ako ang asawang sumusunod sa anino ni Andre. Ako na ang nagmamaneho ng sarili kong tadhana. Isang buwan ang lumipas. Ang balita tungkol kay Camille ay kumalat din. Umalis siya ng bansa hindi para mag-shopping, kundi para pumasok sa isang rehab facility sa Europe. Ang balita ay tinalikuran na niya ang mundo ng fashion. Minsan nakatanggap ako ng isang maikling liham mula sa kanya, isang blankong papel na may kasamang isang maliit na sinulid na asul. Walang salita, pero sapat na yon para malaman kong tinatanggap na niya ang kanyang pagkatalo at ang kanyang sariling proseso ng paghilom. At si Andre, balita ko, ay wala siyang tigil sa pagpapadala ng sulat mula sa kulungan. Mga sulat na puno ng kasinungalingan, pangako at pagmamakaawa. Sinasabi niya pa rin na magkasosyo kami, na mahal niya pa rin ako at gusto niyang makita ang anak ko paglabas niya. Kinuha ko ang huling sulat niya at nang walang pag-aalin, langan inihulog ko ito sa apoy ng kandila sa altar ni nanay. Pinanood ko itong maging abo. Tapos na tayo, Andre, bulong ko sa hangin. Ang tanging koneksyon natin ay ang batang ito at sisiguraduhin kong ang tanging ituturo ko sa kanya. Tungkol sa iyo ay isang aral kung paano wag maging traidor. Nararamdaman ko na ang bigat ng aking tiyan. Malapit na. Sa bawat sipa ng anak ko, tila sinasabi niya sa akin na wag akong matakot.
Hinaplos ko ang aking puson habang nakaupo sa harap ng bintan. Pinagmamasdan ang dapit hapon sa Marikina. Ang seng ay puno ng buhay. Naririnig ko ang tawanan ni na Aling Sabel at ng iba pang teumay. Habang tinatapos ang isang malaking order para sa isang international gala, ang tunay na tagumpay ay hindi pala nakikita sa kislap ng mga kamera o sa dami ng likes sa social media. Nakikita ito sa mga taong hindi ka iniwan noong wala ka pang kahit ano. Kinuha ko ang aking karayong at ang aking paboritong sinulid. Sinimulan kong theoan ang unang kumot ng aking anak. Hindi ito sulyap ng umaga. Ito ay isang bagong pattern mga dahon ng pako na sumisimbolo sa katatagan at bagong simula. Sa totoo lang, ang buhay ay parang pagtiw. Minsan nagkakabuhol-buhol ang sinulid. Minsan maling tusok ang nagagawa mo. Pero hanggat hawak mo ang karayong at meron kang pasensya na ayusin ang bawat hibla, makakagawa ka pa rin ng isang obra maestra mula sa iyong mga pagkakamali. Ngumiti ako. Ang dating lowly seamstress ay isa na ngayong reyna ng sarili niyang kaharian. At sa bawat tusok ng aking karayom, alam kong binabantayan ako ni nanay mula sa langit na kangiti dahil ang kanyang hiyas ay hindi lang naitabi, kundi nagliwanag sa buong mundo. Message sa wakas, narating na natin ang dulo ng makulay at masakit na paglalakbay ni Luz Viminda. Ang bawat tahi ng kanyang buhay ay naging saksi sa ating sariling mga laban ang laban para sa dangal, para sa pamilya, at para sa katotohanang hindi kailanman matatabunan ng anumang karangyaan. Mga mahal kong tagapakinig, salamat sa inyong pagtitiyaga at pagsama kay Luz mula sa madilim na sulok ng kanyang suong sa Marikina, hanggang sa maningning na entablado ng kanyang tagumpay. Ang kwentong ito ay para sa bawat isa sa inyo na nakaramdam na minaliit na traidoran o naisip na wala ng pag-asa. Naalala niyo ba ang eksena sa ballroom nung nagliwanag ang invisible thread sa ilalim ng UV light? Doon ko naramdaman na ang sining at pag-ibig ay hindi kailanman mananakaw kung ito ay galing sa puso. Ang kwentong ito ay hango sa mga totoong karanasan ng mga kababayan nating tumay, na madalas ay hindi napapansin ang hirap, ngunit sila ang tunay na nagbibigay kulay sa ating kultura. Ang bawat karakter dito ay may bahagi ng ating sariling mga sugat at pangarap. Kayo mga ka-audiobook, ano ang gagawin niyo kung kayo ang nasa posisyon ni Luz? Mapapatawad niyo ba si Andre? Kung nalaman niyo ang kanyang tunay na pinagdadaanan, o mas pipiliin niyo ring sunugin ang bawat alaala niya tulad ng ginawa ng ating bida? Sana ay naging inspirasyon ito sa inyong lahat. Nasaan man kayo ngayon, sa gitna ng trabaho, sa loob ng boss, o nagpapahinga sa inyong mga tahanan. Tandaan niyo na tulad ng thutay, ang buhay ay binubuo ng maliliit na tahi. Huwag kayong matakot kung magkamali, dahil lagi tayong may pagkakataong magsimulang muli. Huwag kalimutang i-like, i-share at i-comment ang inyong mga saloobin sa ibaba. Gusto kong malaman ang inyong kwento. Sa bawat komento nyo, lumalakas ang ating komunidad ng mga nagnanais ng katarungan at pag-ibig. Hanggang sa muling kwentuhan manatiling matatag at may danggal. Turang kwento ang invisible na sinulid ng katotohanan. Ang kwentong ito ay isinulat base sa kwento ng isang tagapakinig na si Maria, 34 taong gulang mula sa Marikina, na nagpadala ng kanyang karanasan tungkol sa pagtataksil at pagbawi ng kanyang negosyo. Layunin ng kwentong ito na magbigay ng lakas ng loob sa lahat ng mga kababaihang nakakaranas ng pang-aapi sa kanilang sariling tahanan at trabaho. Lahat ng mga karakter at sitwasyon sa kwento ay muling isinulat at ginawang huko, hindi ito naglalayo manira o umatake sa sinuman. Ang kwento ay nilikha para sa libangan at para magbigay ng positibong mensahe sa ating lipunan.